Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo rin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan sa Zamboanga City na nakikinig naman via 1116 DXAS Radyo Komunidad. Buenos dias po sa inyo at magandang umaga rin sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City at sa 1197 DXFE Davao at of course sa ating mga tagapakinig dito sa Metro Manila na walang sawang nakatutok. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at tayo po'y napapakinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at syempre sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan rin ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer, ang ating ProdTech sa sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Aileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan, Jong Perez at Angelica Calayag. At of course, kasama rin natin ang mga kapatid natin dyan sa Bukawi Transmitter site. At buwabati rin, Attorney Jeremiah, ang ating mga masugid na taga-subaybay. At nagpadala sila ng mensahe sa ating Facebook page. Happy listening to Lolit Malyari Adyang, kay Reynaldo Magat Nicasio, kay Alona Monterrey Muldong, kay Patricia Sauquillo Garcia, gayon din kay Buenaro Ronquillo Joses. Good morning po mga attorney ng bayan. God bless po sa ating lahat. Gayon din kay Epifanio Salvador, good morning, Tabas ng Batas. Gayon din kay Evelyn Larcena, sabi po niya, Lord bless, morning po, Tabas ng Batas, watching from Muntinlupa, Tunasan. God bless you po at marami pa po kayong matulungan. Gayon din si Esmeralda Gaspar, good morning, una po sa ating Panginoong may kapal. Siyempre, attorney, bumabati rin si Nabong Managa, Macon Balmes Agnier, si Jonathan Casipit, si Rachel Cruz, si Gary Tansuico, at syempre si Delia Bautista Espiritu nagsabi ng good morning po, Tabas ng Batas from Binmalay, Pangasinan. God bless your program. Sabi naman ni Rebecca Fahe Quadrazal, hello, I always listen to your advice. Salamat, no? And si Pedro Sabio, sabi po, hello po. Good morning po, taxi driver po from Antipolo. Nako, ingat-ingat, no? Nako. And syempre si Evelyn Larcena, good morning po, Tabas ng Batas. Okay, no? Sa punto pong ito, ay nais naman po nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy nating nakakapartner sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong mga suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga balita na nanggagaling po sa mabuting salita po at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo, ay maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DCAS, FEBC Radio TV, or bisitahin po ang donatenow.febc.ph. One word po yun, donatenow.febc.ph para naman sa iba pang mga detalye. Okay, so pero bago nating simulan ang ating diskusyon, narito po muna ang pagkaing pangkaisipan.
po ay mula sa aklat ng Filipos 4 verse 8 to 9, no? Filipos 4 verse 8 to 9. Bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron kayong komento, lalo na kung meron kayong katanungan, maaari po niyang ipadala sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon na po kayo, ay paki-like naman at i-share naman po natin sa iba na makapakinabang din naman ng iba nating mga kaagapay. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tutungo na tayo sa ating unang segment, ang Punto por Punto. Tabas ng Batas! Pakinggan ang programang Ang Tipan. Any day, anytime sa Spotify. Ang Tipan, kasaysayan ng mga Bible hero at katangi-tanging mga pinuno. Sundan yan at ang iba pang mga programa. Like and follow 702 DZAS FEBC Radio TV sa Spotify. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so nagbabalik po ang Tabas ng Batas at ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Joanna Cruz Gonzalez. Ngayong umaga, Attorney Jeremiah, ano ba ang mahalagang batas na ating pag-uusapan at ating ibabahagi sa ating mga tagapakinig? Nako, pag-uusapan natin ngayon, Attorney, ay patungkol sa property regimes ng mga mag-aasawa sa Pilipinas. Nako, ito yung tinatawag na ano ba ang batas pagdating sa hatian at pagmamayari ng mga ari-arian ng mga mag-asawa kung sila'y kasal na. Kasi iba-iba pala yan. Ano? So, ito yung pag-aaralan natin ang tatlong klase ng mga property regimes. So, makikita po natin ito sa ating Family Code of the Philippines. You know? Kaya kung ikaw ay may asawa o kaya ikaw ay mag-aasawa pa lang, tamang-tama talagang mapakinggan mo. Baka lalo na ikaw ay maraming ari-arian at negosyante at everything. This is really important for us to understand. So, sinabi ko nga, no, there are 3 property regimes na in-establish sa ating batas. No, ang unang-una is yung tinatawag na conjugal partnership of gains. Ang pangalawa is yung tinatawag na absolute community of property. At ang pangatlo is yung absolute or complete separation of properties. Ano? So, ganito lang. Ako, tinatandaan ko yan, attorney, na dalawang absolute tsaka isang conjugal. Ibig sabihin, may absolute community of property. Ibig sabihin, lahat ng ari-arian ninyo sama-sama. Meron namang absolute or complete separation in the other spectrum naman, ano? In the other side of the spectrum, absolute or complete separation of properties. Lahat ng ari-arian ninyo bago kayo mag-asawa at kayo nag-asawa na magkahiwalay. At meron naman na sa gitna. Yung tinatawag na conjugal partnership of gains. Ibig sabihin, para balabalansi lang. Oo, may babalansi sila. So, yung conjugal partnership of gains naman, ito naman yung nasa gitna kasi meron siyang separated kayo na properties, meron din naman kayong sama-sama o yung common na funds or conjugal na properties ninyo. So, tingnan natin, ano? So, tingnan muna natin yung tinatawag natin na absolute community of
property, no? Ang absolute community of property, the spouses become owners of the properties they had separately owned at the time of the celebration of marriage. No, ibig sabihin lahat ng ari-arian mo nung binata ka at dalaga ka, pag kayo nagpakasal ng iyong iniibig at iniirog, ay nagiging parte na ng ari-arian ninyong dalawa. Kaya absolute community. At gayon din naman, syempre, lalo na yung mga ari-arian na na-acquire ninyo pagkatapos ninyong magpakasal. So, yun ang tinatawag, it forms part of your common fund referred to as your absolute community. No, ibig sabihin kayo ay meron ng pagmamay-ari na magkakasama-sama. Meron mga exceptions man dyan na ilan katulad ng, for example, habang kayo mag-asawa na ni Mr. o ni Mrs. ay nagmana ang isa sa inyo mula sa inyong magulang o kaya nakuha ninyo by gratuitous title, ito'y ibinigay sa inyo out of generosity, dinonate sa inyo, ay ang merong karapatan kasi na pumili dyan is yung magbibigay sa iyo ng property. Kaya ino-honor din ng batas. Ibig sabihin, kung sinabi nung magdo-donate, ang gusto ko lamang si Mrs. lang ang may-ari. O kaya namatay ang magulang ni Mrs. o kaya magulang ni Mr., si Mr. lang o si Mrs. ang siyang magmamay-ari nung kanilang minana. Pero that is an exception to the general rule, which is all of your properties before or after marriage ay pagmamay-ari na ninyong dalawa. Yan yung what is mine is yours and what is yours is mine. Tama. Although in practice daw minsan what is mine is yours at what is yours. Minsan daw po. Depende kung ikaw ay submissive na mister. Biro lang ho, no? Pero hindi ho, no? Pero in legal terms, ibig sabihin, the absolute community of property, kayo po ay meron hong pagmamay-ari pareho. Yan naman talaga, I think, katulad sa Bible, ano? The two have become one, ano? So, yung kabila naman, on the other side of the spectrum, ito yung sinasabi, yung complete or yung absolute separation of properties, no? Now, as the name suggests, attorney, alam natin na ang bawat mag-asawa, yung spouses, they retain their individual ownership of the properties that they had before they entered into marriage, no? Ibig sabihin yung mga ari-arian ni Mr. at ari-arian ni Mrs. bago sila kinasal remains to be ari-arian lang ni Mr. at ni Mrs. kahit sila'y nagpakasal na. At gayon din, kahit sila ay kasal na at nagkaroon sila ng mga panibagong ari-arian, it will still be considered as their separate properties. Kaya nga, absolute or complete separation of property, no? So kabaliktaran naman nung kabila, no? So yung separation of property ninyo may also refer to present or future properties or both, and it may also be total or partial separation, ano? Depende ito sa inyo pong kung kayo ay magkakaroon ng prenuptial agreement. Mamaya pupunta tayo dyan. Pero basically, ang separation of property, complete separation of property, ay hiwalay ang inyo pong ari-arian. Doon ho sa pangatlo, yung sinasabi natin kanina, ito po yung nasa gitna. Yung sinabi nga ni attorney kanina na bumabalanse, ito yung conjugal partnership of gains. Ito po yung tinatawag naman natin na ang income at fruits at proceeds or gains, no? Tandaan natin, conjugal partnership of gains. Yung mga gains, yung mga produkto at yung mga proceeds na produkto ng inyong pagsasama, yun lamang ang nagiging parte ng common fund or co-owned ng mag-asawa. Yung inyo pong mga properties, bago ho kayo ikinasal, would remain separate. Pero yung inyo pong kikitain, pag kayo po'y magkasama na from the separate properties, ay nagiging co-owned po ng bawat isa sa inyo. Ngayon, meron ho ditong magic date, attorney, no? May magic date sila dapat maalala. Kasi nagtatanong yung iba, ano ho ba ang property regime na dapat sundin ng aking mga magulang o sundin namin? Ang sagot po ay depende kung kailan ho kayo ikinasal. Ano yun, di ba? Kung ikaw ay ikinasal
bago maging effective ang family code, ibig sabihin yung new civil code lang ang na nag-a-apply at wala pa yung family code, ang property regime ninyo by default ay yung tinatawag na conjugal partnership of gains, yung nasa gitna na sinasabi. Kung kayo naman ay kinasal, pagkatapos ng effectivity ng family code, ang inyo pong property regime ay absolute community of property. Ang tanong ng iba, kailan ba naging effective ang family code? Yes. Di ba? Ang sagot ay August 3, 1988. Sorry, no? August 3, 1988. So, tingnan mo na lamang kung kayo ay kinasal. Si nanay, si tatay, kinasal on or before. Kasi naalala ko katulad ng mga magulang sila ay conjugal partnership of gains. Pero pero kami absolute community of property na. So, yan ang ilan sa mga bagay na kailangan nating tandaan. Pero bukod pa ho rito yung tinatawag natin na prenuptial agreement. Siguro sa ibang araw ay mapag-uusapan natin ang ano naman itong tinatawag na prenuptial agreement, attorney. Yes. Thank you very much, Attorney Jeremiah, sa isa na namang very informative na discussion dito sa ating punto per punto segment. Kaya nga po, so kapag kahoy may mga katanungan, patuloy ho kayong makinig sa ating programa. At kung nais nyo pa rin hong malaman pa ang iba pang mga panukalang batas na nasa atin hong legislative branch, no? Babalik ho tayo at sa ating pagbalik ay maririnig naman ho natin si Attorney Chona sa Akala at Panukala, kaya tutok lamang po kayo mga kaagapay. Babalik po ang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Wi kapangyarihan, laan ay bagong kalaman. May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang technology ay aghimuan. Aghimuan. Microphone naman ay miktinig. Miktinig. Headset, pang-ulong hatinig. Pang-ulong hatinig. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. 702 DZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Alright, so nagbabalik po ang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nasa second segment na kaagad tayo. Bilis. Ang ating Akala at Panukala segment. Bigandaan natin ang isang panukalang batas na talagang napapanahon kasi may kinalaman din ito sa ating mga mag-aaral, sa ating mga estudyante na itong linggo na ito, nagbalik na sa eskwela at nagkakaroon na muli ng adjustment doon sa mga on-site at face-to-face classroom and learning experience ng mga bata. So, tingnan natin, ito ang isang panukala na mayroong gantong title. Ang sabi niya, an act establishing an academic recovery and accessible learning program. So, academic recovery, parang, pag-recovery, parang may nawala ba? Yun. So, magandang tingnan natin, At ito ang Senate Bill 150. So, ang sabi rito, according to the World Bank, at ito ang kanyang explanatory note, the revised estimate of pre-pandemic learning poverty. So, meron palang gano'n, Learning poverty. Learning poverty. Oo. In the Philippines is 90.5%. Ang taas. 90.5%. This suggests that 9 in every 10 Filipino learners aged 10 are unable to read
and understand a simple text. So ito yung gustong i-address kasi ayon daw dito sa pag-aaral na ito, merong learning poverty. Parang, di ba, pag poverty, mahirap, di ba? At ito ay may kinalam, itong kahirapan na ito ay kakulangan na ito o kasalatan na ito ay patungkol sa karunungan o sa pag-aaral, no? Imagine, 9 in every 10, ang taas nito, no? Na mga learners, no? Natin, na mga bata, unable to read, hindi makabasa o makaintindi raw ng simple sentence siguro or text, ano? The upward revision to the initial 69.5% estimate accounted for more recent data, specifically the results of Southeast Asia Primary Learning Metrics 2019. So ito yung basihan, ano, nung data na yun. This learning poverty was affirmed by the performance of our learners in the following international student assessments. Kasi di ba, merong mga certain competitions, certain assessments na kinoconduct dito sa ating bansa, sa ating mga learners, sa ating mga mag-aaral, para malaman kung tayo ba ay nakakasabay, no, sa mga learners ng mga karating bansa natin. Ang sabi rito, at the 2018 program for International Student Assessment, where our learners, sadly, rank last in reading and second to the last in mathematics and science among the other learners in 79 countries. Wow. Ano to, no? Nakakalungkot ito, ha? So, ang sabi pa rito, the PLM 2019, ito yung sinasabing data, no? Majority of our learners have difficulty in English and arithmetic problems. Remember, attorney, na there was a time, na ang bansa natin ay talagang ipagmamalaki natin yung proficiency natin even in the English language. Yeah. Kung kaya't maraming investors na they prefer na dito sa atin maglagak ng kanilang mga pera para mamuhunan o na investments. Kasi nga, di ba, language-wise, walang barrier. Marunong ang mga Pilipino, maski English. Basta sabihin mo, Carabao English yan. Yeah, Makakapag-English yan, di ba? Maiintindihan ka yan. Maiintindihan. So, nakakalungkot na baka mamaya nawawala na yung edge natin because of this learning poverty. At pangatlo, ang sabi rito, the 2019 trends in international mathematics and science study were out of the assessment of 58 countries globally. The Philippines came in last. No, kulela tayo, both in science and mathematics. Due to the COVID-19 pandemic, World Bank projected that the learning poverty is expected to arise substantially due to pandemic-induced school closures. Kasi, di ba, let's face it, talagang nahirapan din ang mga magulang, lalo na kung nahirapan yung mga estudyante, nahirapan din ang mga magulang. Lalo na hindi naman nag-homeschool. Kasi kung homeschool, given na yan. Talagang online yan at sa bahay mag-aaral yung bata. Pero kung sanay ka na on-site, di ba? At nag-pandemic, biglang lockdown, biglang close ang mga schools. At nag-transition tayo to online na marami hindi pa alam yung technology, di ba? Wala noong mga gadgets na kailangan. Naka-apekto yun sa learning capabilities ng ating mga kabataan. Kaya sabi rito, a World Bank simulation analysis for the Philippines estimated the learning adjusted years of schooling will decrease by 1.7 to 1.7 years. That is from 7.5 years to 5.7 to 6.1 years. Applying this analysis to 12 years of basic education, the quality of learning post-pandemic would now equal to only 5.7 to 6.1 years worth of schooling. Aba, ikalahati. Oo. Parang lumalabas dahil dito sa nangyaring itong pandemya, imbis na, di ba, 12 years nga kaya nga may K-12 parang tila, 6 years lang. Ang equivalent do sa parang natutunan ng mga mag-aaral natin. And school closure is also expected to negatively impact the skill learners in the way they can acquire
that will affect their employment opportunities and earning potential when they join the labor force. Siyempre kasama yon dahil kung hindi natin sila na i-prepare, na train before they join the workforce, di ba? It will also affect their performance. New research further consistently finds evidence that the pandemic and initial school closures increased inequality in educational outcomes across racial and socio-economic lines, creating an urgency, sabi rito, to identify programs and policies such as high-dosage tutoring. So ito yung gustong ipanukala. Kasi nga may problema, learning poverty na tinatawag, kulela tayo sa mga international assessments, so dapat tayong kumilos. In fact, hindi ba maging dito sa ating bagong administrasyon, dito sa DepEd na pinangungunahan ng ating Vice President Sara Duterte Carpio, hindi ba parang gusto nila magkaroon ng isang summit on education din, ano, na matuntun natin ano ba ang mga problema at paano natin na-address ang mga ito. At ang mga legislators natin ay nagnanais ding makatulong sa pamamagitan ng pag-infuse at paglalagay ng polisiya patungkol sa high-dosage tutoring. And this is to mitigate COVID-19 learning loss. High-dosage tutoring has been found to produce substantial increases in test scores, while other evidence shows that the most successful tutoring programs happen when students remain within the same or with the same tutor throughout the year. Tutoring can substantially increase student achievement, especially among low-achieving students, and can provide motivation, personal individual attention, direct instruction, and error correction to increase the students' academic skills. This type of academic support will have a positive impact on the vital decision of students to remain in school. This bill establishes the ARAL program, which shall ensure that learners who did not enroll in the school year 2020 to 2021, yan yung attorney na-remember mo, may nagsasabi gap year, mag-gap lang muna sila, hindi muna sila mag-online schooling. So, ito assistance din para sa kanila. Sabi rito, they are lagging academically and marginally above the minimum level of mastery required in language, mathematics, and science, are provided optimal instructional time to ensure mastery of essential competencies to make up for the learning loss. Reading, which is included in the most essential learning competencies in language, shall be prioritized to develop the critical and analytical thinking skills of learners. For kindergarten learners, the program shall focus on building foundational skills aimed at strengthening their literacy and numeracy competencies. The tutors under ARAL program are teachers and para-teachers who shall be provided with proper remuneration for their services. Siyempre, dapat naman din. Kailangan din meron namang ayuda yung ating mga teachers and educators. So, tertiary level students are encouraged to volunteer as tutors, whose services shall be deemed as completion of the literacy training service under the NSTP. Di ba yung National Service Training Program? So tama rin naman, ano? This program is accessible as it widens the reach of tutorial sessions through the implementation of different delivery modes such as face-to-face, online, or blended learning. Hindi pa rin tayo makado away with blended learning, ano? Or online kasi we're still in pandemic. So, this measure promotes the use of high-quality instructional materials that are aligned with core classroom content or grade-level standards to enable tutors to reinforce and support teachers' classroom instruction. It provides capacity building to tutors and assess the ARAL program and its tutors and learners to make a positive impact on the improvement of learning outcomes. So ito yung proposal, magkaroon ng ARAL program na magkakaroon tayo ng pool of tutors
ng mga teachers and para-teachers to assist our learners. Ano ang thoughts mo dyan, attorney? Actually, ako I'm a believer of hindi lang tutoring we just call it tutoring, pero yung one-on-one teaching. No? I'm really a believer of that kasi ako mismo, naalala ko nung bata ako, I really respond well kapag one-on-one. Pero hindi lamang yan, pati yung mga magulang. Kasi ako'y natutuwa rin na maraming nag-homeschool and it works well for them kasi sa Bible talaga sinabi na ay magulang talaga ang binigyan ng Lord talaga ng ministry to educate their children. Pero syempre, humihingi ka rin na tulong sa ibang mga eksperto. So, okay ako dyan, Attorney Chona, at sana ay mas ma-enhance pa yung pagbibigay ng benepisyo talaga doon sa mga gustong magturo ng pag-tutor. Kasi hindi natin pwede pabayaan ang edukasyon ng mga kabataan. Kasi iyan talaga, sabi nga ni Gat Jose Rizal, ang ating pag-asa sa ating bayan. At ito pala ay pinapanukala na yung mga tutorial sessions ay gagawin on weekends. According to Section 8, during the school year or semestral breaks. Kasi nga sabi mo, paano ipapasok? Saan? Within the school year. So, ang proposal dito, on weekends or during sem breaks, as may deemed necessary. And the learners may be grouped according to their assessed learning needs. Kasi iba-ibang bata, iba-iba rin naman ang mga needs. Kasi meron iba, may strength talaga at mayroong talent and skills sa mathematics. Gusto niya ang numbers. Meron iba naman talagang sa reading and yung comprehension, etc. So, i-identify din dito. And one-on-one tutorial may also be provided to learners taking into consideration their particular learning needs. So of course, bago itong ini-introduce at marami pang pag-uusapan dito, lalo na kapag nagkaroon na ng tinatawag nating mga hearings patungkol dito sa panukalang batas na ito. Pero I think this is one way para matulungan natin ang ating mga learners. Kaya yan po ang ating itinampok na panukalang batas, Senate Bill 150, na may kinalaman sa pagpo-provide po ng aral program na merong tutoring, na ipapatupad ko. Ito po ay maging bataso para po sa ating mga mag-aaral. Para naman po, mabigyan natin ng mas magandang edukasyon, ang ating mga mag-aaral. So sa ating pagbabalik, abangan naman ang Payo de Asunto kung saan tutugunan na po natin ang mga katanungan inyong ipinadala. Kaya huwag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! COVID-19 positive na may moderate symptoms? Narito ang kailangang malaman sa iyong isolation period. Kung mayroong moderate symptoms at fully vaccinated na, kinakailangang mag-isolate ng 10 araw mula sa petsa kung kailan nagkaroon ng sintomas at 10 araw din naman mula sa petsa kung kailan sumailalim sa test kung partially at unvaccinated pa. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha sa kinauukulan tungo sa kalusugan ng pamayanan. Paalalang hatid ng 702 DZAS FEBC Radyo TV. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, so tayo po ay nagbabalik na dito sa ating programang Tabas ng Batas at dadako na tayo sa ating segment na Payo de Asunto para subukan po namin ni Attorney Chona na masagot ang inyo pong mga katanungan. Sige, so simulan natin, Attorney. Ito na, at ang sabi niya sa una nating katanungan, nakabili po kami ng house and lot, pinalakad po ng anak ko sa kanyang pinsan. Bayad na po ang lahat at kumpleto sa requirements noong pang November 2021, so last year. Tanong ko lang po, gaano po katagal
ang releasing ng titulo. Ayan. So, doon sa part na gaano katagal, mukhang ikaw dapat sumagot niya. Okay, attorney. But nevertheless, gusto lang din natin linawin yung ilang pang mga, sinabi niya rito sa atin. Kasi po, binanggit ninyo na pinalakad. So, iyan po ba, ibig sabihin ng pinalakad ay paayos po ninyo para yung titulo po ng lupa na yan na nabili ninyo, malipat na po sa inyo. Kasi yun po ang aming pagkaintindi nung sinabi niyo pinalakad po ninyo yung, di ba, maaring yung transfer na ng property in your name. So, nais lang po naming sabihin na may mga requirements pong mga kinakailangan. Ang sabi nyo, kumpleto at bayad na. So, ito lang po, as a rundown lang, may deed of sale na po ba? Parang may checklist deed of sale. Nabayaran po ba yung capital gains? Yung transfer tax po, nabayaran din? Yung po bang real property tax o amilyar, up to date po ba yon? Kasi may mga implikasyon po yan. At pagkaraan pong nabayaran na ang mga taxes na ito, may na-issue na po ba na CAR? At may kopya na po kayo ng titulo na galing po doon sa nagbenta sa inyo? Meron na rin po ba kayong tax declaration? May tax clearance na rin po ba kayo? Kasi po ito pong mga bagay na ito, masasabi natin kung naroroon na po, at kung may nakaligtaan ako, attorney, pakibanggit lang din, tsaka pala natin po pwedeng sabihin, kumpleto na yung requirements. Kasi po, napakahalaga po na talagang kumpleto ang lahat. Kasi po, kung talagang totoong kumpleto po yan at naisumite sa Register of Deeds, ang Register of Deeds po, ministerial na lang po ang kanilang function. Wala na po silang ibang gagawin kung hindi talagang isali na sa pangalan ninyo basta't kumpleto po ang lahat ng requirements at bayad ang lahat ng taxes. Tama. And attorney, kasi kung sinabi pinalakad at bayad na lahat, ano ba yung bayad? Bayad na yung yung nagbenta sa'yo, binayaran mo na nagbenta sa'yo, o bayad mo na lahat ng kailangan bayaran sa gobyerno. Ibig sabihin, yung mga bayad mo sa amilyar, bayad mo sa, sinabi nga ni attorney, yung bayad natin sa capital gains tax, documentary stamp tax, yung ating transfer taxes sa local government units. Yan ang mga iba't ibang mga taxes na binabayaran kapag tayo ay nagpapalipat ng lupa. So, yun ho ba ang tinutukoy natin na bayad na lahat? At kung bayad na ho yan, dapat may resibo na po. Kayo, So, kung ang sagot po dyan ay hindi ninyo alam, ay alamin ho natin. Kung ang sagot po ninyo ay meron na kaming resibo at nabayaran na sa government agency, at tanong ho namin, Attorney Chona, sa BIR po ba or sa Register of Deeds? Dahil ang unang-una po ninyong pupuntahan dyan kapag nakabentahan po kayo, ay tumutungo po kayo sa Bureau of Internal Revenues, doon sa pinakamalapit ninyo na Revenue District Office, as sila ho ang mag-i-issue sa inyo ng certificate authorizing registration na nabanggit mo ni attorney. Kung iyon po ay nabigay nyo na po lahat ng dokumento at kumpleto na, at nag-iintay na lamang po kayo, ay sabi mo ng batas doon nga ho sa ease of doing business na batas, 3 days, 7 days or 20 days lamang ay hindi ho ito dapat lumagpas. Kahit ho sa Register of Deeds na kayo, ay dapat hindi ho sila lalagpas ng 3, 7 or 20 days. Makikita niyo po yan sa kanilang Citizens Charter. So tingnan po ninyo yan. Ano po? So medyo kasi attorney, medyo may mga butas yung questions, kaya subukan natin sagutin ng as much as we can. Ano po? Ayan. So, ang isa pang katanungan, sabi naman niya, ano po ang dapat kong gawin kung yung internet na matagal nang putol, ngunit patuloy na nagte-text na bayaran daw ang bill na patuloy na lumalaki? Ngayon, ito po yung aming munang katanungan. Paki-clarify po muna ito. Ano po? Kasi paano nyo nalaman po na putol na yung inyong contract with the service provider? Kasi wag niyo po ipipresume, wag ninyong ipagpapalagay na putol na. Ano po ang pruweba ninyo na nakat na ninyo o natapos na ba yung kontrata at hindi na ninyo pinagpatuloy? Kasi po napakahalaga po noon.
At amin pong isasuggest ni Attorney Jeremiah na kayo po ay magtungo mismo sa opisina ng service provider upang masiguro po na talagang terminated na yung inyong agreement. Kasi may contract yan di ba, attorney, na ikaw ay meron silang serbisyong ibibigay sa inyo for a certain period of time sa ganitong halaga. Wag po nating ipagpalagay na gano'n na nga, naputol na. Baka mamaya tumawag kayo, nag-text kayo or email lang. Pero wala pong balik sa inyo, wala pong sinabi sa inyo na nag-agree sila na putol na nga. So, go to your service provider, make sure terminated yung contract, make sure na tapos na inyong agreement with them kasi nga po iyan ay merong kasunduan. At magkaroon po ng accounting. Kung meron kayo resibo, pakidala po, pakita nyo yung mga nabayaran ninyo, baka hindi po naman nagre-reflect sa kanilang database. At matapos yung accounting, kung may balanse pa, naku, attorney, wala tayong choice, Talaga magbabayad tayo niyan. Actually, attorney, yan din ang interesting sa katanungan sa inyo, ano daw ang dapat gawin kung yung internet na matagal nang putol, ngunit nagte-text ng bayaran yung bill. So, ang question ko, bakit ho ba pinutol? Dahil hindi kasi may utang kayo kasi hindi nyo mabayaran. Baka kaya ho naputol. Kasi meron kayo outstanding balance sa sinasabi ni attorney. Talaga ho puputulin yung internet. And hindi ho porket na pinutol, nabura na rin yung utang. So talagang sisingilin ho tayo. Kaya tama ho, ang gawin niyo po, dumapo ho kayo dun sa opisina. Dun ho natin malalaman yan. Pangatlong tanong, sabi niya, how about po sa mga property? Ito ay follow-up question. Na nabili ng isang kooperatiba at mga business nito, paano po ang hatian nito na di alam ng mga members? Salamat po. Nabanggit natin, attorney, noong nakaraan na sinagot natin itong katanungan na ito, na ang kooperatiba po, meron silang mga bylaws. Meron po, karaniwan po kasi sa mga ganitong organisasyon, at nire-rehistro sa ahensya ng pamahalaan, meron din po silang tinatawag na bylaws, yan po yung batas nagbibigay guidance sa mga magiging hakbang at mga aksyon na maaring gawin po ng mga miyembro ng isang kooperatiba. Kaya po maaring makipag-ugnayan po kayo mismo sa inyong mga opisyal, gawin ninyo official din, magitan ng pagsulat sa kanila at tanungin po ninyo ang mga bagay na ito sapagkat ang mananaig po ay kung ano ang nakasaad sa inyong bylaws, sa inyong cooperative. Tsaka tama yan, attorney, na tingnan ho ninyo yung inyong bylaws dahil yung articles of cooperation. Dahil dun ho ninyo makikita kung paano ang hatian. And actually, ako may experience din, attorney, na maging bahagi ng kooperatiba. Yan, minsan ikaw ay pag kumikita ang kooperatiba, meron silang binibigay sa inyo na mga dividendo, parang gano'n. Diba? So, nagbibigay sila din ng mga benepisyo sa'yo kung ikaw ay patuloy na gumagamit ng mga serbisyo ng kooperatiba. So, lahat po yan ay makikita po niyo. And gusto ko lang, attorney, din siguro na maidagdag sa ating mga tagapakinig na ang kooperatiba po ay napakagandang tinatawag na organisasyon na maaari kang pabilang dahil ang may-ari talaga na to ay ang lahat ng mga miyembro. Kaya may karapatan ho kayo na magtanong at itaas po at i-request na sa susunod po na either General Assembly o yung meeting ng inyo pong mga direktor ay maitaas po ang usapin na yan sa mga ibang mga properties. Kasi kung may property na nabili, ay minsan hindi naman kinakailangan ikonsulta sa lahat ang kada aksyon, pero dapat kailangan ipaalam. Pero hindi pwede na sabihin natin na nabili yung property, hindi nila alam, ay wala na rin kayong pakialam doon sa property ibinili. So dapat ipagbigay alam po sa inyo. Tanungin po ninyo yan. May karapatan ho kayo kung kayong miyembro ng kooperatiba. Ayan. Gandang umaga po, Tabas ang Batas. Ang titulo po ng lupa ng tatay namin ay nasunog. Noong nasunog ang bahay namin. Nang mag-loan po ang kuya ko, pinahiram ng tatay namin ang titulo sa kanya
Patay na po ang tatay at ang kuya namin. Yung asawa ng kuya namin, inaangkin po yung lupa. 1.5 hectares po yun. Ano ang gagawin namin para makuha yung para sa amin? Attorney, clarify natin din to sa kanila, no? Kasi medyo merong inconsistency dito. No? Nabanggit po ninyo na yung title po, yung title ng lupa ng tatay ninyo ay nasunog. No? Noong nasunog yung bahay ninyo. So, ang gusto po rin ay malaman, ano po yung title na pinahiram sa kapatid ninyo kung nasunog na po yung title? Kasi baka mamaya photocopy or hindi ba, walang ganun pong impormasyon na ibinigay sa amin. Yung pong title, kanino po nakapangalan? Yeah. Yun ang pinakamahalaga. Nakapangalan po ba sa tatay ninyo? Kasi po kung nakapangalan niya sa tatay ninyo, nung namatay po ang tatay ninyo, ang tagapagmana po ay yung nanay ninyo kung buhay pa siya at yung mga anak, kasama po kayo doon. Yeah. At hindi po direktang tagapagmana yung inyong sister-in-law, yung asawa ng kuya ninyo. Kaya po wala po siyang karapatan na magmana at makabahagi on her own mula doon po sa property ng magulang ninyong namayapa. So, paki-clarify po ito kasi kung ganun po ang nangyari at tatay ninyo talaga ang nasa titulo, dapat po mag-execute kayo ng extrajudicial settlement. Para mahati sa inyong magkakapatid na tagapagmana ang property na iwan ng inyong tatay. Yeah. Tsaka attorney, sinabi niya nasunog yung titulo. Oo. Kaya medyo inisip ko, kung nasunog, paano na ipahiram, no? So, pero gusto ko lang siguro kailangan rin nilang linawin yung tanong. Pero gusto ko lang sigurong sabihin na ang mga titulo na hawak-hawak na ninyo, yung owner's duplicate original, kapag ito po'y nasusunog, ay maaari ho kayo mag-request sa korte na mag-issue po ng owner's reissuance po ng owner's duplicate original. Hindi ho reconstitution dahil ang nasunog po ay inyo pong kopya. No? So yung original po yan nandoon po sa Register of Deeds. Pero ito ay maaari kayong humingi po sa court at ang korte po ang siyang mag-uutos at mag-direct sa Register of Deeds. Medyo may hearing dyan, attorney? Yun lang, oo nga. So, tungo tayo sa isa pang katanungan. Sabi niya, tungkol po ito sa family estate ng mother ko at lahat ng 11 na mga kapatid niya. So, 12, yung kanyang magkakapatid kasama ang kanyang mother. Namatay yung parents nila at madami pong naiwan na lupa at mga papeles sa mother ko. Madalas nasa biyahe po siya kaya binigay ang papeles ng lupa sa sister. Kalauna, nabigay naman po sa isang brother nila. Pagkamatay ng brother, yung anak nito naman ang humawak ng mga papeles ng lupa at ayaw pong ipakita ang mga papeles sa kabila ng request ng mother ko. 11 po magkakapatid ang mother ko, 5 na lang ang buhay. Nag-try kami na mag-request sa assessor's office sa probinsya. Ito pong mga papeles na ito na nakapangalan sa parents at grandparents ng mother ko. Sa kapatid nila na namatay at sa iba pa pong member ng pamilya. At dito namin nalaman may mga nakapangalan na sa brother nila na namatay mga 1990s pa. At bago lang this 2020s, meron na rin nakapangalan sa mga anak ng brother na namatay. So 3 ang kanyang katanungan, sabi niya. Number 1, pwede ba naming ipahold ang properties na nakapangalan sa brother nila, niningtiyuhin niya, na namatay na, at sa anak nito na nailipat ang lupa sa kanila without the full consent ng magkakapatid? Attorney, gusto lang nating linawin, Let us make a distinction po. Yung po bang mga properties na sinasabi ninyong naisalin sa namatay na kapatid ng inyong nanay at sa anak nito, yun po ba ay galing sa estate ng grandparents ninyo? No? Yung po ba ay mga properties na naipundar nila using their own resources? Kasi po, yun ang kailangan natin linawin Kasi po, ipapahold ninyo, pero baka po yan ay properties naman na talagang naipundar nila noong tiyuhin ninyo at ng kanyang pamilya. Kaya po kailangan linawin. Yan po bang properties na sinasabi ninyong gusto nyong ipahold
ay properties mula po doon sa estate ng grandparents ninyo. Sa makatuwid, kung yan po ay kasama sa properties ng grandparents ninyo, talaga pong yung magkakapatid, kasama ang nanay ninyo na 12 lahat, talaga pong merong parte doon, ano? But yun nga po, you have to make a distinction. Kaya kailangan i-consulta niyo po talaga ito sa abogado at yung mga documents makita po. Ngayon, pangalawang katanungan, ano? Your thoughts muna, attorney. Tama. Nag-agree ako doon, attorney, kasi maraming tayong tanong, bakit? Kasi 1990 pa daw nailipat, no? Tapos ngayon, parang yung unang nilipatan na kapatid o yung tiyuhin nila, yung mga pinsan na niya ngayon ang merong titulo ng lupa. So, well, of course, kung ito ay spurious at ito ay pinanggalingan nung titulo nila ay finorge, for example, ano? Kuwari ay pinalabas nung uncle ninyo na nagkaroon ng bentahan o inilipat sa kanya ng kanyang mga kapatid na kung saan wala naman talagang agreement na yan, ay maaari ho ninyong erase yan sa court, no? Na para i-declare ninyong null and void yung titulo. Subalit, kinakailangan nyo rin po na meron ho kayong mga ebidensyang ipapalabas. Pero initially, attorney, pagkaganyan, ang pinakamabilis na gawin nila ay maglagay sila ng tinatawag na adverse claim, no, na ipapaannotate nila sa titulo. So, pwede ho kayong maglagay ng adverse claim na yon sa mga titles, pero dapat ho talaga ay isanggunin nyo ito sa korte at kinakailangan kumuha ho kayo ng abogado para ma-file nyo po ang nararapat na inyong pong petisyon sa korte. Ayan. Ang pangalawang katanungan niya, sabi niya, pwede po ba kami magpadala ng legal request letter sa anak ng brother na namatay na para ilabas niya yung mga papeles ng mga lupa na nakapangalan sa parents and grandparents ng mother ko at mga kapatid niya na nasa kanya po ngayon. Of course, pwede naman yun, hindi ba, attorney, na demand letter na or request. Ayan, request muna na ilabas na yung mga dokumento para magkaalaman na, no? Kanino ba talaga yung mga properties na yan? At ang pangatlo namang katanungan, sabi niya, ano ang pwede ikaso? Ayan, kaso na, no? Na isampas sa anak ng brother nila na nag-hold ng mga papeles ng lupa at ayaw ilabas ang mga ito. Gusto po nila mama at ng mga kapatid na ibenta na lang lahat ng ari-arian nila at paghatian nilang magkakapatid at ng mga pamilya ng mga namatay nilang kapatid equally. Attorney, siguro wag naman agad kaso, no? Oo. Wag naman agad kaso. Importante po talaga na malaman ninyo muna ano po ang mga properties na kabilang doon sa estate ng grandparents ninyo at mag-execute po ng extrajudicial settlement. At para po malinaw, sinong tagapagmana, ano ang mga properties na naiwan ng mga namatay na inyong mga grandparents, and course, bayaran ng mga corresponding taxes. At mula roon, ay mapag-uusapan na nila kung ano ba ang gagawin sa mga properties na yun na naiwan sa kanila. Although alam natin, attorney, no, na minsan talaga, ang hirap, di ba? Ang hirap hatiin ng physically, no? Kaya isa po yung remedy na ibenta and then pinaghati-hatian yung proceeds from the sale. Attorney, actually ang isa pang magandang siguro i-consider nila, no? At I fully agree dun sa sinabi ni Attorney Chona. Babalik ako sa number 2 tsaka number 3, may kinalaman din, is yung pagpa-file siguro ng judicial settlement of estate. No, ng kung yung lola, kasi yung si lolo at si lola po ninyo ay sabi nyo ay sila ay may mga ari-arian na hawak-hawak po ang titulo ng inyong pong pinsan, ay pag kayo po mag-file sa korte ng settlement of estate na humingi ka na ang korte na ang siyang mag-ayos ng hatian ninyo bilang mga tagapagmana ng iyong lolo't lola, ay pwedeng ipatawag ng korte ang kung sino mang merong hawak
ng mga papel, mga katibayan ng titulo, at mag-assign ng tinatawag na administrator ng estate. Yes. Para sila ho ang siyang maghahati-hati naman ng tama sa inyo. At kung ito po ay mapatunayan na meron hong nag-forge ng mga titles, nag-forge ng mga papel, ay pwede ho yan ay maging case for tinatawag natin na falsification at iba pa hong mga cases na may criminal liability kung mapatunayan po. At ito po ay mas magandang makita po kung ito ay meron ng court administrator po na in-appoint para sa pagdidistribute ng inyo pong mga shares bilang pong mga tagapagmana. So isa rin lang pwedeng i-consider nila, attorney. So not necessarily na sampahan ng kaso yung pinsan, kundi ito po ay isang petition sa korte na kung saan nga ay since wala namang naiwang last will and testament, hindi ba? So kung hindi magkakaayos at kaya nga po extrajudicial settlement at medyo nagkakaproblema kayo sa kung ano ang property at paano hatiin, mukhang doon nga tutungo, isang petition sa korte na po at settlement din ng estate ang mangyayari. Actually, attorney, na gusto ko lang sabihin, minsan iniiwasan talaga natin pagpa-file ng kaso sa court, pero minsan yun din ang nagiging pinakamapayapa kapag ka merong namagitan talaga na authority na. So kayo ay mag-aantay na lang din kayo at tatanungin kayo at magpipresenta ng inyong mga mungkahi. Yes. May isang katanungan na bigyan na natin ng daan. Yung asawa ko po kulang yung apelyido ng letter E sa kanyang apelyido. Paano po kaya maayos ito sa lahat ng ID niya kahit diploma or school records? Ang apelyido na gamit ay yung merong IE. Pero ang nakalagay po sa birth certificate walang IE. Kulang po. Pwedeng magtungo attorney sa civil registrar po, local, sa inyong munisipyo, kung saan po na ipanganak yung inyong mister. At mula po doon ay pwedeng may form, na kung saan baka maaari ito mag-qualify under typographical error. Kayo ay mapagbigyan po na isaayos yung apelido, yung spelling ng apelido, dyan lamang po sa local civil registrar. Yeah, actually, attorney, ang pinakamatibay na basis kung talaga nagkaroon typographical error niyan ay yung apelyido ng kanyang magulang doon sa birth certificate mismo. Kasi pag nakita ho nila, na yung apelyido ng tatay, ay sinabi nga na may letter E. Yung Barakiel na tinatawag na doon sa apelyido daw po ay madali nang sabihin, ay, yung tatay niya ito talaga may apelyido. So, nagkamali talaga. So, tawag dyan ay correction lang ng error. Administrative correction lang ng error. So, madali lang ho yan. Punta ho kayo dun sa kung saan pinanganak na city si tatay. Yung asawa niya. So, dun ho kayo pumunta. Wag ho dun sa kung saan lang kayo nakatira. Pero kung saan ho siya ipinanganak. Yun na lamang po ang ating oras na para maigugol sa ating Payo de Asunto segment. Ang bilis talaga ng oras at panahon. Kaya kung di nyo napakinggan ng buo ang ating naging kasagutan, maaari pa rin ninyo itong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio o dito po sa Tabas ng Batas FEBC. Yun. So, kaya kung hindi po namin nasagot ang iyong mga katanungan, maaari nyo pa rin hong abangan ito sa mga susunod na Sabado. Susubukan pa rin ho namin matapos at maubos ang lahat ng katanungan. Kaya ngayon ay dadako na po tayo sa ating prayer time. Panginoong makapangyarihan sa lahat, aming Ama, kami po nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang muling makapagserbisyo sa bawat isa sa aming pong mga kasamahan, kaibigan, mga kapatiran na tagapakinig at tagasubaybay ng programang ito. Ang amin hong dalangin, O Diyos, na sa amin pong linggo-linggong pag-abot, Lord, at pagbibigay, Panginoon, ng anuman pong aming kaalaman, Lord, ay ito po yung maging pagpapala, Lord, that you would multiply whatever, Lord, that we are sharing, Lord God, to sino man sa kanila na nangangailangan.
At nawa, Panginoon, ang inyo pong kapangyarihan at ang inyo pong grasya, O Diyos, ang siyang maggumabay sa kanila, at ang iyong banal na Espiritu ang siyang maging magbigay ng katugunan sa lahat ng kanilang katanungan. Nagpapasalamat po kami sa lahat na nakikinig sa FEBC, at Lord, that you will continue to be glorified, Lord God, in our lives. To you we give all the praises and all the glory sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming dalangin. Amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo at online via Facebook, sa YouTube at sa Channel 185, Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong mga kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyong lahat. Samahan po kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.